Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli, ang inyong abang lingkod. Ito, pag-usapan natin, ah, etong aksyon na gagawin daw ho ni dating Pangulong Duterte. Eh, alam mo, ako naniniwala ho ako na talagang gagawin niya to. Na idemanda etong sila Dan Fernandez. Now, recap lang, paano nangyari ito. Ano kasi to, nagsalita ho etong Colonel, hindi ho ba? Si Grijaldo yun eh. Sana yun? Hey, Grijaldo, where are you? Ito. Si Colonel Grijaldo ay hindi ba nagsalita, no? Ang ginawa pala niya ni Grijaldo ay ba yan? Ang ginawa po pala niya ni Grijaldo doon sa Quadcom kinumpirma pala niya. Okay, kinumpirma pala niya yung kanyang statement. Yung statement niya. Yung kinumpirma niya yung reward system. Okay? Yan po ay ayon sa napakinggan natin kanina na interview ni Karen Davila kay Senator Bato de la Rosa. Na kung saan, kandataranta sa pagpapalusot si Bato de la Rosa. Anyway, pag-usapan natin yan sa sa topic na yan. So doon, ibinanggit talaga rin ni Karen Davila na kinumpirma niya yung kanyang kino-contest diyan sa hearing sa Senado. Kasi in my understanding, yung pagpunta niya sa Senado, meron siyang daladalang papel, yung kanyang binabasa throughout, di ba? Na kanyang sworn statement. Ito pala, hindi pala ito bastang sworn statement lamang. Ito pala, ang katumbas pala nun is recantation. Okay? He was taking back what he said under oath before the Quadcom. Na kinumpirma niya, di ba ang sabi niya, binaliktad niya, kaya lalo hong nawalan ng credibility ho in my opinion, eto hong si Colonel Grijaldo. Kasi isipin mo, kinumpirma niya, 'di ba? Ako nawala. Ayun, no. Kinumpirma niya doon, dapat sana po, kung ayaw niya sana na siya ho ay mapasama pa roon sa pagkumpirma, kung hindi naman totoo na alam niya 'yon. 'Di ba? Sana sa susunod na hearing ng Quadcom, doon niya sabihin na binabawi ko po ang aking naunang pahayag. 'Di ba? 'Yun ang tama doon eh. 'Yun ang nararapat doon eh. Hindi ba Randy Gorospe ng Moncada Tarlac? 'Di ba? Hindi, ang ginawa ng mama nito ni Colonel ay doon po sa Senado. Kaya lalo rin hong lalo akong nakukumbinse na talagang ito nga po pakawala ni Senator Bato de la Rosa to save his ass by destroying the Quadcom's integrity. Kaya lang, ito ang babasag sa integridad ng Quadcom. Meron rin pala itong dapat panagutan. Maliwanag lang din po, ang ginawa niya ay na aksyon na yan ay pagganti sa Quadcom. Because of Quadcom, nahalungkat ang kanyang pananagutan. Siya pala ang police chief ng Mandaluyong City ng panahon na napatay etong si Barayuga. 'Di ba? Na tumututol doon sa STL, tumututol doon sa ibang mga pasugal. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte at si Garma ang general manager. Na kung saan ang PCSO parang sinadya pong ipalugi ng mga panahon na yon dahil mayroon pong mayamang incheck ang nanliligaw diyan eh. Tunog na tunog ito noon na i-privatize ang PCSO. Private firm ang hahawak. Kasi nalulugi. Bakit naman ngayon? 'Di ba? Sa ilalim ng bagong general manager. hindi naman nalulugi ang PCSO. That's correct, Jammer. Morales 2.0 etong si Colonel Grijaldo. Okay? Tapos naman,
nung mag-recant ito, si dating Pangulong Duterte, naku, biglang naging alerto ang isipan. Di ba? Biglang sabi niya, of perjury. oh, That is a crime. subornation of perjury. Okay? Ang subornation of perjury, ito po yung merong isang tao na inudyukan mo, may pinagawa ka sa kanya, na kinailangan niyang magsinungaling or you caused someone to lie. That is subornation to subornation of perjury. Oh. 'Di ba? Sabi nga ni Leila de Lima, bakit? Ganyan rin naman ginawa niyo sa amin eh. Loko rin si Leila de Lima, no? Parang kinumpirma pa. Ngayon, dito ho, biglang nagising si Duterte. Tignan nyo ha. Yung inuudyok mo yung tao Yan. na mag-execute ng affidavit falsely or making a false narrative. Sovereign of perjury. Parang papailan ko ng kaso. Total, hindi ko na kailangan yung affidavit mo. Okay. So sabi niya kakasasampahan niya ng kaso yung dalawang congressman. Kasi di ba sabi ni Grijaldo, pagkatapos niyang magbigay ng statement, eto yan sinabi niya yon. Pagkatapos ko magbigay ng statement, di ba? So ngayon, ginawa raw sa kanya, pinatawag daw siya. No, sa likod lang naman yon ng Quadcom. Okay? So, kasi merong parang backdoor doon. Maluwag kasi napakalaki po talaga ng venue na yan. Doon sa second floor. So, pinatawag siya. Ang tanong daw sa kanya ni Dan Fernandez, alin dyan ang i-corroborate mo? Pwede ka ba dito? Di ba yun ang kanyang sinabi? Pwede ka ba dito? Na kinukumpirma yung sinabi ni Garma na tungkol po doon sa reward system. Kinakailangang makorroborate, ganon. Hindi raw po siya umoo. Gusto niya munang mabasa at hindi naman siya binigyan ng kopya. So, and then, tinanong daw siya ni Ben Abante na, ilang taon ka pa ba sa serbisyo? 4 pa po. Oh, pwede ka pang maging general. Hindi ho, okay na ako dito. Sabi niya. Alam naman niya kasi hindi siya magiging general. PNPA lang siya eh. Bihira ang talagang nagpa-priority sa ganyan. Ito pong ito pong mga PMAers talaga, lalo na yung mga panay pa ang aral. 'Di ba? So malamang kung graduate siya maging general, brigadier general lang po. Ngayon, eto na. Biglang nagising ang diwa ni Duterte na nagiging nung mga part na yan, nagiging nagiging Alice Goo. Kapag nag-follow up ng tanong sa kanya, 'di ba? Sasabihin, sa hotel daw siya kinausap according to Dan Fernandez. Oh, sa hotel ba? Magkaiba ha. Pero ang sabi ni Grijaldo, doon lang sa likod ng hearing. Ng Quadcom. 'Di ba? Pero ang pinakaano rito, mga kababayan, etong gagawin ni Duterte na pagsasampa ng kaso laban po rin sa dalawang kongresista, kitang-kita na talagang ito yung sampahan kita ng kaso ngayon para hindi na tayo magbakbakan, tigilan niyo ako, atras ko yung kaso. 'Di ba? So nakahanap lang po si Duterte ng butas na maibabato doon sa Quadcom. Pero ang tanong, sapat na ba yung ebidensya? Sapat na bang ebidensya itong statement ni Grijaldo? Kasi kahit sino pwedeng magsabi niyan eh. 'Di ba? Under oath, pwedeng sabihin ng kasinungalingan. 'Di ba? Pinanumpa ang salaysay. Pinanumpaan yung statement doon sa hearing sa Blue Ribbon Subcommittee. Pero kinakailangan pa rin itong i-test. Ito ngayon, si dating Pangulong Duterte, hindi na raw niya kailangan ng statement nito. Kasi under oath naman diyan sa pagdinig. Diba? And the same rules must be applied to him. Diba? Yung mga sabihin na biro-biro, yung kanilang damage control na lang niya sa kanya, hindi siya seryoso sa mga sinabing pag-amin niya, pang-aasar niya lang yon. Nako, sabi nga ho ni Chis Escudero,
Mahinam ang transcript ang babasahin mo dahil doon walang emotion. Kung may inamin ka, inamin mo. Kasi under oath ka eh. Hindi mo ito mababawi by simply saying, no, I'm fucking kidding. Hindi pwede yung ganun. Diba? And besides, sira ulo ka ba? Mag-aamin-amin ka ng mga ganong bagay, tapos babawiin mo lang, alam mo you're under oath. Oh, mas civil pa siya kay Ximenet sa anak niya kasi yun takot na takot manumpa na magsasabi ng katotohanan na pawang katotohanan lamang. 'Di ba? So ibig sabihin, nagsalita siya ron sa committee sa Senado tapos paloko-loko lang pala. Abay mas lalong 'di ba? Mas lalong maano siya, dagdag problema niya 'yan. Oh, kasi perjury yung ginawa niya. 'Di ba? Bigay siya ng false testimony niya. Pero paulit-ulit na sinasabi niya. 'Di ba? Yung mga pag-amin niya, yung EJK, yung 7 tao na sabi mga patay na raw yun. Anyway, kahit patay na yung mga members ng kanyang hit squad, nag-exist pa rin. May existence na nangyari. 'Di ba? Napatunayan yung matagal nang kiniklaim na meron talagang Duterte or Davao Death Squad. Yun ang tunay na acronym na DDS. Yun ang tunay na ibig sabihin. Diba? Hanep Biglang biglang nakahanap ng butas si dating Pangulong Duterte. Right, sabi nating kaibigan. Sinabi ni Don Fernandez wala siya at abante, wala namang affidavit si Grijaldo. Pagtanong pa lang, sagot niya, wala akong alam diyan. Kaya nga lumabas na si Don Fernandez ang i-quote ay wala tayong mapapala. Well, ang sabi kasi nga ni Karen Davila kanina sa interview kay Bato de la Rosa, talagang sabi nga ni Bato bakit? Kinumpirma ba niya? Sabi ni Bato. Sabi ni Karen, hirap lang kasing i-play, magkaka-copyright sila yung ABS Sabi ni Karen, yes, kinumpirma niya. Under oath, kinumpirma niya yung existence ng reward system na sinasabi ni Colonel Garma. At medyo doon hirap-hirap doon makahanap ng isasagot si Bato de la Rosa Mga bandang latter part yun, malapit na silang matapos. Diba? Pero ito, ibang klase si Duterte, no? Pag nakakahanap ng butas. Yan. Ako naniniwala ko, sasampan niya ko talaga yung kaso na yan. Siya yung maghaharas doon sa dalawang mga kongresista. Kasi, very powerful na po talaga ang Quadcom ngayon. Napakalupit na po talaga ng Quadcom. Okay? Ngayon, ang kailangan nilang magawa rito sa Quadcom ay sirain ang credibility nito. Yan. Bukod sa sirain ang credibility ng Quadcom members o ng buong Quadcom, ay haharasin naman nila. Lalong-lalo na ngayon, mag-e-eleksyon, di ba? Yan yung nakikita ko ito ni Duterte. So, paunahan na lang ito kung sino yung unang haharap sa korte. Okay? So, iwanan natin ito. Sabi ni na Rainbow, addict din itong bangag na Duterte pa rin kami. Ops, hindi po ako addict. Itong cute na to, addict. Wow, ma'am. Isip-isip naman. Wala na hubang mas malalim